Ang korupsyon ng ghost projects. Ang pagpatuloy na pagbaha ay nakakaapekto ng mga ari-arian at lupa na halos bilyon piso ang halaga nito. Ito ay maaari din magdulot matinding sakit at pagkakamatay sa mga tao ayon kay Brown 2012. Isa sa maaaring maging solusyon ay ang paghahanda bago pa bumaha. Ang mga lugar tulad ng Candaba, Pampanga at Malabon City ay nakakaranas ng matinding pagbaha na nagtatagal mahigit 1 hanggang 3 buwan. Dahil dito, nakakaapekto ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Naghahanap pa rin ng solusyon ang gobyerno, ngunit taon-taon ay ganun pa rin. At dahil na ito sa gobyerno na kung tinatawag ang kanilang ghost projects. Ang pagbaha ay isang suliranin sa Pilipinas dahil sa madalas na pagbaha sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa National Risk Reduction and Management Council, noong taong 2025, Hulyo 28, mahigit 31 na tao ang namatay dahil sa bagyong Cyclones Rising, Dante at Imong, at dahil sa pagtuloy-tuloy na pag-ulan sa habagat. Sa gayon, mahalagang magkaroon ng maayos at epektibong sistema ng flood control upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna na dulot ng pagbaha. Mahigit 6,276,280 na tao ay apektado dahil sa matinding pagbaha sa iba't ibang lungsod maliban sa Eastern Visayas. Ayon sa GMA Integrated News Research, pinahiya ni President Bongbong Marcos ang mga nasa gobyerno at pati na rin ang mga private contractors na binubulsa higit bilyong piso na galing sa pondo ng flood control. Walang hiya ka, ang sabi ni President Bongbong Marcos. Noong Agosto mula Hulyo 2022, noong simula ang kanyang pamumuno hanggang Mayo 2025. Sa kabuuan, ito ay naghahalagang 545 billion na kung saan ang 15 na kontraktor ay mayroon mahigit 100 billion galing sa mga proyekto. Ayon kay President Bongbong Marcos 2025. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang Pilipinas ay nawawalan ng higit 70% ang pondo ng gobyerno na kung saan ito ay para lamang sa flood control ng mga proyekto. Higit 42.3 billion ang inabot na galing sa Public Works Department hanggang 118.5 billion sa taong 2023 hanggang 2025. Ipinaliwanag ito sa Senate Budget hearing noong Martes, September 2. Halos 23% to 70% ang naging kabuoang halaga ng flood control dahil lamang sa korupsyon. Batay ito sa Finance Chief. Dahil dito, bumaba ang ekonomiya. Madaming mamayan nagalit sa social media batay sa mga balita sa Pilipinas na halos lahat ay nasalanta pagdulot ng baha. Noong Hulyo, napagkaalaman na maraming na mga proyekto ay hindi makatotohanan o hindi natuloy. Gayunpaman, hindi rin makakakaila na may mga hamon sa pagpapatupad ng flood control ng mga proyekto. Isa sa pinakamalaking issue ang korupsyon. Dahil dito, hindi nagiging epektibo ang ilang proyekto at patuloy pa rin ang nakakaranas ng patinding pagbaha ang maraming komunidad. Sa kabuuan, ang flood control ay isang mahalagang aspeto at pag-uunlad at kaligtasan ng bansa. Kailangan ang maayos na patakaran at pagplano, matibay na infrastruktura at tapat na pamamahala upang makamit ang mga ligtas at mas handang komunidad laban sa pagbaha sa hinaharap.